Hello and welcome sa Jobcraft. Ito yung unang base ko dito sa Jobcraft. As you can see, ginagawa ko pa lang siya dito. Pero kung nakikita niyo sa mga streams ko, gawa na siya and okay na yung itsura niya. Well, yung base ko is hindi naman talaga malaki yung gagawin kong base dahil kailangan ko lang ng storage for my items. So, sa mga content creators dyan, na mga small content creator katulad namin, pwede kayong sumali dito. Pwede kayong mag-apply for interview. And we'll see kung sino makakasama dito sa server. And ayun, yun lang. At ito yung time-lapse kung paano ko siya ginawa. What's up? At baka may nag-aaway sa likod ko. Pero hindi yon. Wag niyo pasinin yun. Ako pasinin yun. Nadidistract ako sa nag-aaway sa likod ko. Sino kaya mananalo? Bilisan nyo. Tagal nila magduraan, mga kaibigan. Hindi pa rin sila tapos. Anyways, welcome dito sa Jobcraft, mga tol. Nandito ako ngayon sa aking base. As you can see, napakaganda na ng base ko. I did some work off stream, no? Medyo marami na rin akong ginawa dito. And ituturo ko kayo sa base ko. Konti pa lang naman yung meron dito sa base ko, pero at least meron na. Dahil sa mga hindi nakakaalam, no, mga kaibigan, ang Jobcraft ay nag-aaway pa rin sila. Ang Jobcraft ay binuo namin para mag-build lang kami na mag-build. Oo, hindi kami po sa role playing kasi sa Mark SMP yung role playing. Basically, wala pang isang linggo itong Jobcraft. Yup, wala pang isang linggo yung Jobcraft at wala pa rin ako masyadong progress dito. Ito, gumawa ako dito ng maliit na daong ng aking mga bangka at Wait a minute! may makikita kayong design dyan pero huwag yan pansinin yan. Siyempre, alam mo naman, artist tayo at yung daong, at kita nyo naman, wala pa akong armor. Pero, nga pala no, nag-grind na rin ako ng mga diamonds. Yun nga lang, unfortunately, yung video ko na pag-grind ng diamonds at pag-grind ng ibang gamit ay nasira. Oo, nasira yung audio. So hindi ko siya mapapakita sa inyo. Pero mayroon na akong diamonds dito. And hindi tayo nagki-creative dito. May hina lang nagki-creative. So ito yung base ko. Ayos ba? Ang ganda ba ng base ko? Ito yung kwarto ko. Oh, what a beautiful room. Sino ba naman makakagawa niyang ganyang kwarto? Wala, ako lang, di ba? Ito nga pala yung aking storage room. So kung tataka kayo, ba't ako maraming ganyan? Well, yan yung pinang-e-XP ko para makapag-XP ako at makapag-enchant ako. Nakita nyo naman, meron efficiency 4, fortune 3, mending, unbreaking 3. In-enchant ko lang yan sa enchantment table ni Teach. At hindi ko rin na-record dahil nasira yung audio. So ngayon mga kaibigan, ang gagawin ko, no? Ang dami kong sinabi. So itong base ko na to ay, actually may secret to. Hindi na to secret kasi malalaman nyo na. So pag binuksan mo yan, meron ditong pababayan. At yung pababa na yun, it will lead you to my you know, isa sa napakalupit ko dito na ginagawa. And hindi pa to tapos. Sabi ko nga sa inyo, 1 week pa lang itong Jobcraft. At nahihirapan ako mag-isip, mga kaibigan, kung ano ba ang una-ung gagawin. So itong base ko, umpisa pa lang to ng mega base ko. At ang gusto ko sanang theme ay nakikita nyo yan. Nakikita nyo yung pinto na yan. Maliit lang siya, di ba? Maliit lang siyang tignan. Pero ang gusto ko, pagpasok mo, wow! May napakalupit na base sa loob. Ganon yung gusto ko, no? Gusto kong mapawaw yung mga tao sa gagawin kong base. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yon, pero di natin malalaman kung di ko try. So, try natin yun. Dito try kong gumawa ng base na ganon. And inumpisahan ko na. Nga pala, mga kaibigan, ano? Gumawa ako dito ng maliit na farm para masustain yung mga kailangan ko. And kasi pagka nagkaroon na ako ng mga trading hall, kakailanganin ko to pagka may farmers na ako. So dito ko nalagay mga buto. And dito yung mga stock na ganyan. And nga pala, so sa nakapanood ng live ko, pinatay na namin yung dragon dito sa loob ng Jobcraft. Bakit? Kasi kailangan lang namin doon is yung gumawa ng shulker. Yun lang. Kailangan namin ng shulker and kailangan namin ng pakpak dahil hindi naman talaga role-playing server ang Jobcraft. Meron ako dyan lagusan pababa kung saan makikita nyo ang isa pang farm. Tama. May farm dyan ulit. And hindi pa automatic to kasi wala pa tayong gamit. Sabi ko nga, wala pa tayong gamit. So, ang uunahin natin ay villager breeder. Paano nga ba natin gagawin yon?
At isa na namang mahirap na task ang gagawin ko kasi walang malapit na village dito sa aking pinagbasean. Syempre gusto ko nahihirapan ako. Ako ba? Champion ako sa amin Tama. Ngayon, syempre ang una kong gagawin is yung paglalagyan ng villager breeder. So, and kailangan ko rin ng sand kasi gusto ko ng glass. So, pupunta muna tayo sa base ni Matman Gaming. Wait, baka meron may spoil doon. Wala pa naman binibuild doon si Matman. So, pwede pa tayong pumunta doon and maghahanap tayo ng sand biome. So, samahan nyo ako mag-explore and basically mag-adventure ako para doon sa sand. Ay, nako. Nakita ko din yung sand biome. Alam nyo ba kung gaano katagal to hinanap? Muntik na ako mag-isang oras maghanap ng sand biome at tingnan nyo nasa likod ko. May portal na doon. Ibig sabihin may nakarating na dito. At tinanong ko si Matman Gaming. Oo, si Matman Gaming. Tinanong ko yun Sabi niya, nasa negative 900, negative 300 daw yung sand biome. And guess what? Wala doon. Wala doon, pre. Wala doon yung sand biome no? Wala doon no? Wala. Yung sand biome na to, nandito sa negative 700 at negative 767. Alam mo bang nakapunta ako ng negative 15 at negative negative 800 para lang hanapin to, no? Wala naman pala dito. Buti na lang, bumalik ako kaagad kasi sabi ko, baka namali ka lang ng number. Ay nako. So ayun mga kaibigan, uumpisahan na natin ang operasyon kumuha ng mga sand. Yun lang. Babalikan ko kayo. Bibigyan ko kayo isang napakalupit timelapse sa pagkuha ng sand. Diba? Napakalupit kong kumuha ng sand. Pero sa mga nagtataka kung bakit naka-fast forward na to, mabagal pa rin. Dahil iron shovel lang po yung gamit ko dito. Huwag nyo husgahan. Wala pa akong gamit ng mga time na to. Pero kinailangan ko kumuha ng sand. So, yeah. Sinaga ako kahit iron shovel lang yung gamit ko dito. At meron kayong makikita dyan. Secret lang natin yun. Pero may makikita kayo dyan. Baka nakikita nyo na ngayon. Diba? Ganda yan. I'm so artistic. So, natapos na tayong mag-gather. Ayun nga, natapos na tayong mag-gather ng mga kailangan nating sand. At ngayon ay tayo babalik na sa ating base para maumpisa na natin ang ating villager breeder. At para ma-edit ko na to at ma-upload ko na to, no? Yun. Sige, tara, pupunta na tayo dun sa aking base. Sabi tayo makauwi. Ang tutumbukin natin ay ang mismong portal. Tama. Malapit na. Anytime. Ito na. Ito na yung portal namin. Alright. So, meron na kami dito ang daan papunta sa sand biome. So, nalagyan na natin dito ng tanda na ito ay ang sand biome. Kaibigan. Sand biome to. Yan, sand biome. Alright. So, nakauwi tayo ng payapa mga kaibigan. Payapa tayo nakauwi at nakauwi tayong payapa. Ngayon, ang gagawin na lang natin, i-smelt natin yung mga, medyo madumi yung inventory ka, pero i-smelt na lang natin yung mga sand, then gagawa tayo ng glass, at gagawa na tayo ng trading hall. Hindi pala. Villager breeder pala. Trading hall ba sinasabi ko kanina ba? Pero yun, gagawa tayong villager breeder. At, kakain muna siguro kasi nagugutom na ako. Babalik ako mamaya, siguro 1 oras, 2 oras. Pero sa inyo, after nito, yun na yun. Kasi edit ko lang to okay, kain lang ako. As you can see mga kaibigan, ay meron na akong mga pakpak at helmet na may ilaw, saka
Saka Diamond Pickaxe dahil sa mga nakanood ng live ko and nag-post ako ng video, nakita nyo naman na nag-grind ako ng mga gamit. So, ayun, hindi na natin kailangan explain yan dahil hindi naman yun ang focus ng ating SMP. Gumagawa kasi ako dito ng isang villager breeder, no? At ang problema ko, wala nagtatanim sa loob. Yep, wala pa nagtatanim sa loob kasi wala pa akong villager. Ngayon, susolusyonan natin ang problema na yan. Yun nga lang, napakalayo ng mga villager dito. Yun ang isa sa mga problema ko, mga pre. Sobrang layo ng villager dito. Isa sa pinaka nakakatamad gawin ay kumuha ng mga villager. Kaya ngayon, isa to sa mga challenge ko, pagkuha ng villager. Hindi ko alam kung ba't ko to ginagawa, no? Pero mas okay din yun, nahihirapan tayo paminsan-minsan. Kaya tara, kumuha na tayo ng villager breeder para basta, siguro babalik na lang ako sa inyo, maglalatag ako ng rails kasi kailangan ko ng rails and dahil nga underground tong ginagawa ko, doon na lang natin papadaanin yung villager, I guess, sa taas. Dito, diyan na lang natin siya papadaanin, no? So, magbubutas tayo dyan pa. Okay, magbutas na nga tayo kasi mababaw lang naman to, so magbutas na tayo dito. Kaibigan, may crafting table. Okay, nandun pala ang spot nun. Siguro ang pinakamaganda kong gawin, no, mga pre, ay i-connect ko na lang yung portal ko kila Teach, tapos kukuha na lang ako ng villager kay Teach. Pwede nga pala ako kumuha kay Teach, mas malapit dahil may villager na si Teach. Tama, mas malapit si Teach. Lapit bahay ko lang si Teach, ito. So pwede tayong kumuha na lang dito kay Teach, diba? Then, diba, bumala na tayo ng rail papunta sa akin and then kunan tayo kay Teach kasi ba't ko papapahirapan yung sarili ko kung pwede ko naman dalhin na ako sa akin, diba? So yung mga kaibigan, kailangan muna natin ang paggawa ng rails, which iron, kahoy, redstone, and gold. So yun muna gagawin ko, maghanap muna tayo ng mga gamit. Okay, be right back. Hanap muna ako kasi matagal yun. Kailangan na mag-grind ng mga bagay-bagay. So kita-kita tayo mamaya. See you. Pag ganun ko, ayan na yan eh. Diba? Sa akin, matagal eh. Mga 1 oras, 2 oras eh, no? Kayo ganun lang. Tapos na. So, ayun nga mga pre. Tapos na ako magmina. Tapos na ang mga pinagkukuha ko. Actually, kagabi yun. Tanghali na ngayon, kagigising ko lang. Kasi alam nyo naman na madaling araw ako natutulog. So, umaga na pala ako natutulog. So, nakuha ko na yung mga kailangan ko. Meron na ako ng... So nakita niyo gold, hindi ako nagmina ng gold dyan dito sa overworld. Nagmina ako sa nether kasi sa mga nakakaalam na kumuha na po ako ng netherite armor, no? Yung pang netherite armor, yung basta yon, yung basta kumuha na ako nun and then naalala ko na marami nga palang ganito doon. So doon na lang ako kumuha kaysa pahirapan ko pa yung sarili ko na kumuha ako kung saan ng gold. And yung ito redstone, tingin ko pwede naman na to kasi konti lang naman yung kakailangan nating power drill. And kailangan natin is maraming iron, which is marami naman si Teach. Kaya manghingi na lang tayo kay Teach or bayaran na lang natin. Dahil habang nagbimina ako hapon, nakita ako ng 4 na deep slate na diamond ore. Pwede natin pabayad ko kay Teach. Actually, yun na lang yung pera ko. Wala na akong pera. Ubus na yung pera ko dito sa job grab dahil alam niyo naman sa mga nakanood ng live ko, pinagbibili ko po yung gunpowder ni Zed at naubos yung pera ko doon, pero magandang investment din dahil dumami yung aking TNT at yung mga TNT ko hindi ko alam kung nasan. Pero hayaan na natin yun at tayo ay as you can see naka-shaders ako ngayon dahil wala lang, minsan gusto ko shaders, minsan gusto ko wala. Punta tayo kay Teach, tingnan natin kung meron po doon gunpowder, no? Pagka meron gunpowder, hindi, iron, kasi alam ko may iron farm siya no? Wow, bago yun Spoiler ba to? Hindi naman siguro to spoiler, no? Wala to kagabi Addict talaga to si Teach. Sabi na nag-addict to So meron na rin siyang gunpowder farm dito. Maliit lang tong scale ng gunpowder na ginawa niya. For starter base lang to mga kaibigan. Hindi ito ang gunpowder farm ni Teach na malaki yan.
So alam ko for starter base lang to para lang mayroon kaming panlipad. And malamang nandun yung iron farm niya. Yep, nandun yung tinotorture na villager. So ito yung iron farm niya. Kuha tayo ng iron dito. And lista mo muna to ha. Kasi pag nakita lang tayo, saka ako babayaran. So yan, meron na tayong maraming irons. Malamang nandun si Teach sa taas mga kaibigan. Kaya gumagana to. Yep, andun siya. Ayun o. Aray ko. Okay, tulog tayo. Then, uumpisahan ko na yung villager. Breeder. Pero bago yun, kumuha muna tayo kay Teach ng dalawang villager. At pag ano'y natin. What the fuck? Damihin natin. Paparamihin natin. Babalik ako. Timelapse na lang kasi medyo matagal yun. Timelapse na lang. Papaliparin ko na yung aking drone. At sa wakas, nakakuha din ako ng villager. Pero meron na naman ako hindi inaasahang pangyayari na nangyari dito. Ano pa nga ba? Ay, kaya na-stress din ako eh. Nung paglilipat na itong villager. Lang nakakainis talaga. Pero wala eh, kailangan kong gawin eh. So, yun natin. Nakita niyo naman yung timelapse na yun. Sa wakas, natapos ko din. Hindi ko inakala na magtatagal pa ako ng ganun dahil nandun naman na sa may farm ni Teach. Pero, nagkaroon tayo ng mga konting aberya. Nakita niyo naman. Noong una, akala ko hindi sila mamamatay sa fall damage. Pero namatay sila pagkalaglag. So, napatay ko yung ibang villager ni Teach. Actually, naubos ko yung laman ng villager ni Teach. And sana dumami sila doon. Ang daming nangyari. Halos isang oras ko din ginawa yun. Dahil ang dami kong pagkakamali. Pero anyways, sa inyo, hindi yun isang oras. Dahil baka ilang minuto lang papakita yun sa inyo. Na-drain ang utak ko doon. Bakit nangyari yun?